Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Nabalitaan ko na, kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang arestuhin. Oho. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun dyan, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Oho. Oho. Ako isasama ng Matiwasay. matiwasay, voluntaryo. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Oho. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yon. Alam po ninyo, pinagdalhan ng maleta. Oho. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maguhudas. Oho. Sabi ni Marcoleta, ang tunog niya daw, mauuna na yung kaso niya kaysa doon sa ibang mga dapat daw nauna na yun sa kanya. Hindi. Mas madali naman kasi yung kaso niya ni Marcoleta kasi nag-confess nga siya. Galing mismo sa kanya yung mga ebidensya. Sinabmit niya sa COMELEC. Confessions yun. Admissions. Admissions. Oh. Kaya kahit nga si Mike Defensor, umamin din eh. Ang sabi lang naman ni Mike Defensor, oo, nag-donate ako ng pera. Pero, nagbigay ako ng pera kay Marcoleta. Pero, wala naman akong natanggap doon, nakapalit. Ang problema doon, hindi naman kailangang may kapalit eh. Kasi pag tumanggap ka ng pera na wala namang kahit walang kapalit na pabor, ano yon? Indirect bribery yon. Pag mayroong kapalit, direct bribery. Ay ang kinaso sa kanya, indirect bribery. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan Oho. yung plunder kasi, may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Bibigyan mo sila ng kung anong klaseng pabor, pabuya Opo, o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin. Pabor, oho. Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging... Oho. Paano naging plunder public? mo yun? Paano naging plunder yun? Oho. Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kung sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan Oho. yung Yung pagdinig Oho. sa Blue Ribbon. Tsaka yung plunder niya, dahil yun, nag-receive siya ng gift. Nandun naman yun sa definition ng plunder eh. Receiving gift, directly or indirectly, from any person, by reason of your office. O, tingnan nyo ha. Receiving directly or indirectly. Gift. O, ang gift, pwedeng pera. Ha? O, from any person. O, by reason of your office. O, doon, pasok siya doon. Kaya, ano yon, mas madali yung kanyang kaso kaysa kay Chis Escudero. Kasi yung kay Chis Escudero, flood control yun, anomalya, corruption. Siya kasi ang kaso niya, plunder. Pero pumasok siya sa plunder sa definition ng plunder na
receiving gift directly or indirectly from any person by reason of your office. O, di ba? Nakita niyo yon? Ang plunder na nakomit niya is ganito. Receiving directly or indirectly any gift from any person by reason of by reason of the office. O yun. Di ba? Ayan yung ano, kaya mas madali yung kanyang kaso doon. Kaya siya na ano, kaya napapabilis yung kaso niya. So hindi naman yun dahil sa ano, kasi ang sinasabi ni Marcoleta diyan sa programa niya, malamang daw mauuna na talaga yung sa kanya kasi yung mga kasamahan niya daw dati na may mga kaso rin, mga flood control pa yon. Pero dahil lumipat na daw yon, ang usapan sana daw, intact sila, walang maghuhudas, pero may nga naghuhudas na daw eh. Kaya sabi ni Marcoleta, mauuna na yung sa kanya, may tunog daw siya na mauuna na. Ang warrant of arrest niya, lalabas na daw sa korte. Oh, yun ang nakarating daw sa kanya, ha? Sabi ni Marcoleta yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang sabi niya naman, handa naman daw siya. Handa daw siya dyan. Sa programa din na yan, sinabi niya na handa siya na harapin yung kaso na yan. Kung lumabas man daw ang arrest warrant niya at aarestuhin na siya, sabi ni Marcoleta, handang sumama sa autoridad kung aarestuhin. Wala daw problema yan sa kanya, handa na daw siya dyan. Ang sabi ni Marcoleta, basta daw siya, nagtitiwala daw siya, mga kabunyog, na pansamantala lang naman daw yan. Kung makulong man daw siya, kung dahil man daw dyan sa kaso na yan ay dadaan siya sa, maaaresto siya, makukulong, alam niya naman daw, pansamantala lang yan. Sa bandang huli naman daw, malalampasan niya yan kasi hindi naman daw hindi daw siya pababayaan ng Diyos. Ano man daw ang gawin sa kanya, sabi ni Marcoleta, may Diyos na bahala sa kanya. Yun yung ano, Ganon yung mga ano diyan, mga kabunyog. Ganon yung mga pinaliwanag ni Marcoleta diyan sa programa niyang Saganang Mamamayan. Ang ano niya, ang sabi niya, kaya daw siya, ang paniniwala ni Marcoleta, kaya daw siya binibilisan ang kaso sa kanya dahil daw gusto siyang pigilan sa ginagawa niya yung investigasyon sa flood control. Kasi yung mga na-involve daw dyan sa mga anomalya sa flood control, corruption na yan, pinakamalaking corruption, ayaw daw yung ginagawa niya. Kasi ang ginagawa niya, talagang hindi siya nagpapatakot, hindi siya natatakot, iniimbestigahan niya. So gusto siyang papigilin dyan, patigilin dyan, patahimikin, kaya yun, kakasuhan siya at ikukulong. Pero sabi niya ni Marcoleta, handa daw siya dyan kasi pansamantala lang naman daw yan. Sabi ni Marcoleta, may Diyos daw na tutulong sa kanya. Hindi daw siya pababayaan. Ewan ko kung seryoso naman si Marcoleta dyan o baka siyempre gagamitin niya yung kanyang koneksyon. O baka yung mga supporters niya harangan ang pag-aresto sa kanya. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong plano niya. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, aabangan naman talaga ito. Kasi ibang klase rin ito si Marcoleta. Alam naman natin, yung istasyon lang ng radyo na yan, ng TV na ginagamit niya, sa Net 25 yan. Net 25. Sa Iglesia ni Cristo yan, Mata ng Agila. Maraming nakikinig sa kanya dyan. Kasi alam naman natin, miyembro din ng relihiyon na yan, ewan natin kung susuportahan siya. Pero sabi ni Marcoleta, wala daw siyang planong mag-resist. Sasama daw siya. Anong yun? Magpapakulong siya? Kasi non-bailable ang kaso niya, plunder eh. Plunder. So anong gagawin niya? Ano ba siya? Talagang handa siyang makulong? Parang katulad yan kay Enrile. O baka naman tumulad siya kay Baka naman tutulad siya kay, di ba, kay Manuel Bunuan? Si Manuel Bunuan, pagka-aresto, yun, lumabas na ang lahat ng sakit. Di ba? Tapos nag-request ng hospital arrest. Lahat ng sakit lumabas na.
heart ailment, lahat, prostate, cancer. Kaya naawa na yata yung korte, pinagbigyan si Manuel Bunuan, di ba? Si Manuel Bunuan pinagbigyan. Ewan natin itong si Marcoleta kung mag-request din ito ng hospital arrest. Kasi sa ngayon, ang sinasabi niya, matapang siya, sinasabi niya, handa siyang harapin. Kung ikukulong daw siya, ikukulong. Hindi niya naman sinabi na magre-request siya ng hospital arrest or ano. Or, ah, ah, baka baka yung mga supporters niya mag-rally yan kapag inaresto siya. Hindi natin alam, makikita natin yan. Makikita natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Kibuloy kasi may supporters din yon. Pero hindi naman naharangan yung pag-aresto kay Kibuloy. Si Marcoleta may supporters din yan. Nung isang araw, doon nga sa Senado, bumaba pa siya. Tapos pumunta siya doon sa mga supporters niya, nakipagkamay siya doon. Yung bang mga supporters niya na yon na pumunta noong isang araw doon sa Senado, lalabas pa ba uli yon kapag inaresto si Marcoleta? Hindi natin alam. Pero sa tono ni Marcoleta, parang relax siya. Nasabi niya, magpapaaresto naman siya, sasama naman siya. Wala naman siyang hint o sinasabi na yung mga supporters niya ay gagalaw. Pero hindi mo rin yan mapigilan. Alam niyo naman ang mga supporters ni Marcoleta, may pagka-panatiko rin sa kanya eh. Saka organisado din yan. Anyway, mga kabunyog, abangan na lang natin, basta't ang sinabi dyan ni Marcoleta sa programa niya na yan, nababalitaan niya na daw nalalabas na ang arrest warrant niya, mas mauuna pa daw kaysa dun sa mga naunang nakasuhan, tulad nila, siyempre, tinutukoy niya sila Villanueva, sila Chis Escudero, ay kaya lang dahil lumipat na daw, malamang siya na yung mauuna. Pero handa daw siya. Hindi daw siya aatras. Sasama daw siya kung aarestuhin ng mga autoridad. At naniniwala daw siya, malalampasan niya din yan. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Okay, so yan mga kabunyog, mga kabayan, abangan na lang natin kung ano man ang development yan. Mayroon nga ba talagang lalabas ng arrest warrant sa kanya? Abangan natin yan, mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.